So, when it comes to political bluff, ang isa sa mga nangunguna diyan 'no, o isa sa pinakamatindi, walang iba kundi si Sara Duterte. So, kung babalikan natin 'no, nung nakaraang taon, nung kasalukuyang umuugong pa lang 'no, yung, impeachment case na ihaharap against her. So, humarap siya sa media 'no, at ang sabi niya, she is willing to participate, defend herself, at, yun nga yung term na ginamit niya is makikita niya, ng buong sambayanan 'no, yung bloodbath, uh, on the possible investigation 'no, bloodbath. So, tumatak 'yan 'no, sa ating lahat at, maraming napahanga 'no, ng mga tagasunod nila, mga DDS na kesyo matapang daw talaga 'no, si Sara Duterte. Pero wala namang nangyari diyan 'no, sa impeachment nung nakaraang taon kasi familiar naman tayo sa nangyari. Nung kasalukuyang, Senate President pa 'no, si Senate President Forthwith 'no, talagang inupuan lang niya 'no, yung impeachment case na iprinesent 'no, ng Kamara, hinayaang langawin. Hanggang sa nakapag-file 'no, ng, petition 'no, to void yung, impeachment case nga laban kay Sara sa Korte Suprema. Ito namang Korte Suprema, eh, they did 'no, the, judicial overreach sa kanilang desisyon. At, yun nga nagpalabas sila ng, favorable decision for Sara Duterte saying 'no, na yung impeachment case na inihain ng Kamara, sa Senado is technically, uh, voidable 'no, kasi nga ayon sa kanila, hindi raw, nagkaroon 'no ng, due process itong si Sara Duterte sa Kamara. Well, naging final ito 'no, kasi nagkaroon ulit ng, desisyon yung Korte Suprema, kasi ah, file 'no ng, petition for, review 'no, or, a motion for reconsideration itong Kamara para baliktarin 'no, yung desisyon ng Korte Suprema. Pero hindi nila binago. So ngayon, jump tayo sa panahon ngayon. So, ongoing 'no, yung, impeachment, case na inihahanda ng Kamara at, nagkaroon na nga ng, sufficient in form, sufficient in substance, at sufficient ground 'no, um, about the impeachment against Sara Duterte. At, yun nga nung nakaraan ay, nagpasabpi na sila 'no, ng mga sa mga kaukulang agencies, okay, to gather evidence 'no, to back up yung allegations against Sara Duterte. Okay. At by, I think April 15 or 14 ay matatanggap na nila 'no, itong, mga documents that they need to supplement or, to prove 'no, yung allegations against her. So ito namang, kampo ni Duterte sa katauhan 'no, ni, Attorney Torion, nag-file na naman 'no, ng panibagong petition sa Supreme Court. This time, they filed a petition for certiorari. So ano bang ibig sabihin nito? Ah, Ninanais nilang ipatigil 'no, yung, ongoing investigation ng Committee on Justice ng Kamara dahil sa, ah, hindi raw tama 'no, na dinggin 'no, ng Kamara yung, impeachment na ito laban sa Vice President. Well, ah, parang nagkakaroon sila 'no ng, legal gymnastics patungkol dito kasi nga nung nakaraan ang, naging, reklamo nila nawalan ng due process. Itong ginagawa ngayon ng Kamara through the, Committee on Justice, due process na nga ito. Sobra-sobrang due process na for Sara Duterte. Ang,
nangyayari lang, hindi pinapansin, 'no, ni Sara Duterte. Hindi nga sila umattend, 'no, during the hearing ng, Kamara, tungkol sa sufficient grounds, 'no, nitong, impeachment, case na ito. So, ngayon, ah, hi humihingi na naman sila ng tulong sa Supreme Court. Alam naman natin, 'no, halos karamihan diyan, halos lahat ng, Supreme Court justices, appointed ng tatay ni Sara Duterte na nakukulong ngayon sa dahig. So siguro umaasa pa rin sila, 'no, na magiging favorable, 'no, yung magiging desisyon sa petition for certiorari nitong si Attorney Torion. So, ano ba ang magiging epekto nito if granted, 'no, if being granted by the Supreme Court? So, 'pag nagkataong maging positive, 'no, for Sara Duterte itong petition na ito, lalabas, 'no, na palyado o pinilayan, 'no, ng, Supreme Court itong, House of Representatives to do their job, to do their function according to their, constitutional mandate, 'no, na na mag-process ng impeachment sa isang impeachable officer, lalong-lalo na kung ito ay talamak, 'no, sa katiwalian, korupsyon, pagnanakaw at iba pang mga kaso. So actually, what the, Committee on Justice of the, House of Representatives is doing is to gather evidence to back up, the grounds for impeachment against Sara Duterte. And after that, kapag nakita na nila at talagang, walang duda, 'no, na may mga ebidensya itong mga, grounds na ito, doon pa lang nila, ipapasa o ipipresenta sa Senado. At ang Senado ang magkakandak ng impeachment trial, sila ang magiging korte. So ano ba yung implication once this happens, 'no? Let's say for example, maging positive itong, petition for certiorari, favorable, 'no, dito kay Sara Duterte. So makikita natin, 'no, na mawawala na ng power talaga ang, House of Representatives, sa kanilang mandate ayon sa konstitusyon. So, sana hindi ito mangyari kasi co-equal branch of government sila, eh. So, ang legislative, binubuo po yan ng Senado at ng Kongreso. So, kung pipilayan ito ng ESIS sa pamamagitan ng kanilang desisyon, parang kinain na nila, no, o tinanggalan na nila ng karapatan ang ang Kongreso to function, sa kanilang mandato to process, 'no, an impeachment case against an impeachable officer. So, mawawalan na ng saysay, 'no, yung nasa konstitusyon natin. So hopefully hindi ito mangyari at, maiwasan ito at galangin, 'no, ng, Supreme Court yung, mandate na nakatalaga sa ating konstitusyon para sa ating legislative na binubuo nga ng Senado at ng Kongreso.